Sino lang ang grupo na nakikipaglaban na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10? Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay. Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito. Alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin, 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, G1, nandyan sila lahat. Tapos kami naman, nandito sa kabilang mesa. General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Carlos Kita. Mananalo tayo, napakasimple lang. Ito, pag-aralan nyo mabuti ha. Never tayong mayu-unite bilang mga Pilipino. Ulitin ko ha. Never tayong mayu-unite bilang mga Pilipino. Aminin na natin yan. Pero dapat marunong tayong rumespeto doon sa desisyon na nakakarami. Hindi man tayo united, pero marunong tayong rumespeto doon sa desisyon na nakakarami. Di ba ganun sa eleksyon? Kahit ayaw mo doon sa isa, siyang binoto ng karamihan, siyang uupo. Kailangan natin respetuhin. Pero, ang sinasabi natin ganito, kung ako ang presidente, at ang bumoto sa akin is 30 million, ang butante 60 million or 70 million. So lagay na natin kalahati yung hindi bumoto sa akin bilang presidente. So ang gagawin ko, unang araw pa lang ng pag-upo ko, magkakandak na ako ng consultation sa taong bayan. Ang sasabihin ko, salamat doon sa 30 million na nag-upo sa akin, ano ba ang gusto ninyong gawin ko para maibsan naman ang kahirapan nyo? Magtatanong ako sa taong bayan. Ngayon, ganun rin sana ang mga mayor, congressman, governor. May gumawa na ba nung nanalo sila, bumalik sila sa taong bayan at nagtanong, ano ang gusto nyong gawin ko kasi iniupo nyo ko para maibsan naman yung kahirapan nyo? May gumawa na ba ganung politika? Wala po. Politiko? Ala? Pag nanalo na sila, gagawa sila ng gusto nila na walang consultation sa taong bayan. Bumalik tayo sa presidente. Ngayon, yung 30 million na hindi bumoto sa akin bilang presidente o hindi bumoto kay BBM, siya yung nanalo. Dapat ang gawin niya, gumawa siya ng mga bagay na magpapatotoo para mahikayat niya yung 30 million na hindi bumoto sa kanya para pasubalian niya, nagkamali kayo dahil hindi niyo ko binoto. Dapat gumawa siya ng maraming tama para makita ng mga hindi bumoto, mali pala tayo, dapat pala binoto natin siya. Kaso ang ginawa niya, mas marami siyang ginagawang mali at kinukonsinti niya yung mali, kaya yung 30 million na meron siya, nabawasan pa. Agree or not? Agree or not? Agree! Binibigyan ko kayo ng malalim na kaisipan para pag nag-decide kayo, sasama ba ako dyan sa mga grupo na yan para mabago yung bansa? Bumalik tayo doon sa hindi mayu-unite ha. Ito, kahit sino, pasubalian nila, kung mali tayo, we will stand to be corrected. Pero ito, alam ko, 100% hindi ako pwedeng magkamali. Walang politika, katotohanan lang pag-uusapan natin. Walang politika ha. Pakinggan nyo at i-share nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang Makabayan Black. Pag Makabayan Black, yan yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP and PA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa Makabayan Black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka Makabayan Black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM ha. Yung tatlo. Marcos, Araneta, Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Vehicle, sasakyan nila. Si BBM lang.
para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng Makabayan Black at saka ng liberal na dinurog na yan nung panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking pwersa na sumusuporta. Dilawan. Sino yung malaking pwersa na yon? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Eh, mababago yung geopolitics positioning nila. So, sumusuporta na rin yung Western World doon kay liberal, kay Makabayan, sa administration. So, 4 na silang magkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except Sara. Ayaw nilang makabalik ang mga Duterte. Ayaw nila. Dahil ayaw nila ng independent foreign policy. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila na ang stand mo, kaibigan ko ang China, kaibigan ko ang US, kaibigan ko ang Russia, kaibigan ko lahat. Ayaw ng Western World nun. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, sila lang ang kaibigan. Sila lang ang susundin. Maraming mga Pilipino hindi alam ito. Kung ikaw totoo kang Pilipino, kahit ibinoto mo si Duterte at may nakita kang mali, babatikusin mo siya doon sa mali niya para maitama niya. Kung ikaw naman is bumoto kay BBM at may nakita kang mali sa kanya, babatikusin mo siya doon sa mali niyang ginagawa para maitama niya. Hindi mo siya aayunan. Yung bumabatikos doon sa binoto mo, tama ang kaisipan nun. Ibig sabihin, normal ang kanyang kaisipan. Sino yung mga hindi normal? Nakita ng mali yung ginagawa nung binoto niya, inaayunan niya pa. Baliw o hindi? Baliw o hindi? Baliw! Nakita mo ng mali, inaayunan mo pa. Sa anak mo, pag may nakita ka maling ginagawa, aayunan mo? Hindi, papagalitan. Papagalitan mo eh. Di ba? Pero bakit yung iba, nabubulag pa rin? Bakit? Sila, yung nakikinabang at makikinabang kapag nakabalik sa pwesto, sa mataas na pwesto ang mga liberal. Sila yung makikinabang pagka nakabalik sa pwesto ang Makabayan Black. Sila ang makikinabang. Sino-sino yan ang mga yan? Karamihan, hindi lahat ng mga negosyante sa bansa natin, mga oligarko, sumusuporta yan sa liberal. Hindi lahat. Karamihan ng mga Catholic school natin, sumusuporta yan sa liberal. Binibigyan ko kayo ng malayang kaisipan para makita ninyo, mayu-unite pa ba tayo o hindi? Hindi! Never na tayong mayu-unite. Pero pag dumami, yung mga kagaya ninyo na nagsishare ng katotohanan, maaari may pag-asa tayong mabago. Maaari. Napakahirap sa isang bansa kagaya natin, hinulma tayo ng mainstream media para magkawatak-watak. Yan ang itinuro sa atin, ikinulong tayo ng evil system. Mainstream media, kinulong tayo. Wala silang binabalita na 100% tama. Mas marami ka pang mapupulot sa social media, bloggers natin, 50% hawak pa rin nila. Funded yan. Kayo mga nandito, hindi kayo funded. Sila funded, marami yan. Kalaban rin ninyo sa social media. Yung mali, ginagawa nilang tama. At yung tama, ginagawa nilang mali. Yan ang mainstream media. Para yung narrative nila, yun ang laging mapapanood at mapapakinggan ng tao. Ang turo ng mainstream media, kahit nung unang panahon pa, kahit mali yan, information na yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo sa TV. Kahit mali yan, ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Araw-araw, buwan, taon, ulit-ulitin mo. Yang mali, pag inulit-ulit na nababasa at napapakinggan ng tao, nagiging totoo na sa ating paningin at sa ating pandinig. Gusto niyo yung sample?
Gusto niyo sample? Gusto! Kay Sara Duterte. Paulit-ulit, 150 million, 150 million. Winaldas niya. Paulit-ulit, ilang taon na, 2 taon, 150 million, 150 million. Yung confidential fund, paulit-ulit. So kahit mali siya, nananatili sa isip ng mga tao nakatanim na, tangina to si Sara talaga, kurakot eh. Kasi inulit-ulit. Pero ang nagsabi na COA eh, walang problema dun sa 150 million. O hindi ko kinakampihan si Sara, base yan sa katotohanan. Pero bakit pa nila inuulit-ulit? Kung iimbestigahan si Sara ng 150 million, lahat naman ng mga politiko kahit mayor, congressman, governor, presidente, senador, lahat yan may confidential fund Hindi dapat lahat yan imbestigahan Tama? Pero bakit walang nag-uulit-ulit sa mainstream media na dapat lahat sila imbestigahan, dapat lahat sila imbestigahan? Kasi kasabwat sila. Nakukuha nyo na. I-share nyo para hindi kayo nabubula. Ulitin ko. Wala tayong kinakampihan. Kaya tayo nandito. Ang kinakampihan natin, yung tama at yung kinakawawa. Rabe. Maleros mo. Isa yan. Paulit-ulit, mali. Putang ina. Yung matanda, 80 years old, nasa dahig pa rin. Nung dinala ng Pilipinas sa dahig, inamin na ng bansa natin na walang silbi ang batas natin. Si Boying pa nagsabi. Inamin na nila. Namin talaga. Pwede naman dito ikulong. Pwede dito mag-hearing. At pwedeng bitayan dito si Rodrigo Roa Duterte kung nagkasala talaga. Bakit kailangan sa ibang bansa? Bakit si Tevez pinabalik nila rito? Nakukuha niyo yung logic? Tama. Paulit-ulit. Ito na naman yung mainstream media. Paulit-ulit. Mainstream media. Ulit-ulit. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Putang ina si Digong, ang daming pinatay. Ilang taon na yan paulit-ulit. Natanim sa isip ng tao, oo nga, ang dami niyang pinatay. Pero how about yung mga pinatay ng mga adik? Inulit-ulit ba nila? Ang daming pinatay ng adik, ang daming pinatay ng adik. Wala naman nag-uulit-ulit nun. Yung mga ginahasang kabataan, yung mga krimen ng dahil sa droga. Kung ako na naging abogado ni Digong, ang gagawin ko ganito. Sige, ilan ang pinatay ni Digong? Sabihin ko sa ICC. Tanungin ko sila. 30,000 po ang pinatay. O sige, patulang ko yan. Sasabihin ko sa kanila, sige, lahat ng 30,000 na yan, pakita nyo sa akin yung blatter. Blatter sa pulis 30,000 blatter, pakita nyo. Pakita nyo sa akin kung sino yung nag-aresto. Pakita nyo sa akin kung sino yung testigo. Pakita nyo sa akin kung saan siya namatay, anong address niya, ilang taon na siya. Yung 30,000 na yan, palagay nyo na ipapakita ng ICC. At saka ng mga liberal at saka mga kabayan black na sumusuporta para ma-idin si Digong. Palagay nyo may ipapakita nila yung 30,000? Dahil wala talagang 30,000. Hindi nila magpakita Hindi natin sinasabi walang kasalanan si Digong. Sinabi na nga niya, if this is my destiny, so be it. Pero alam natin, alam ng kapulisan, alam ng kasundaluhan, tinimes to niya yung sahod ng mga yan Palagay nyo, walang nagdaramdam na kapulisan nung napunta siya sa deheg? Palagay nyo walang nagdaramdam ng mga sundalo? Nagkakaisa na tayo Papunta na tayo doon sa topic natin na maganda. Kung paano tayo mananalo. Gusto niyo ba malaman ngayong gabi o bukas na lang? Ngayon na! Bukas na lang? Ngayon na! Gusto niyo nang malaman kung paano tayo manalo? Oo! Okay. Ilan tayo ngayon dito? Bilangin nga natin. Dadami yan bukas! Kami manonood lang. Okay. Paano tayo mananalo? Kailangan itanim ninyo sa puso ninyo. Hindi lang sa isip. Ulitin ko Kailangan itanim nyo sa puso ninyo at hindi lang sa isip. Kakampi natin ang lahat ng kapulisan.
itanim ninyo sa puso ninyo at isipan. Kakampi natin lahat ng kasundaluhan. Ang hinihintay lang nila, gumalaw ang maraming taong bayan. Kung pwede lang paserox yung sarili natin, pinaserox na natin para dumami tayo. Dapat umulan. Dapat pag umuulan, dumadami tayo para gremlins. Doon sa mga binabanggit ko, makaguluhan ba? May natututunan kayo o wala? Meron. Tama lahat. Gusto niyo pa? Gusto ko pa. I-share niyo ito ha. Ngayon, lahat tayo, makinig kayo, lahat tayo na nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Ulitin ko ha. Lahat tayo, lahat kayo, nasa tamang pag-iisip, ayaw ng social media niyan. Kaya lahat kayong mga vlogger na nandito, naka-shadow ban kayo. Tama. Ang galing nyo talaga, sir. Umiikot lang kayo doon sa mga circle of friends nyo, hindi na kayo lumalabas doon sa network nyo. Correct po kayo. Naobserbahan nyo? Observe na observe. Okay. Alam nyo na ha. Ang gagawin nyo, huwag kayong mag-cut and share. Paste and share. Huwag. I-record nyo yung video sa sarili nyo o sa ibang account, saka nyo i-share. Okay? Kaya tayo natatalo dahil rin sa atin. Gusto niyong matutunan kung paano manalo sa social media. Gusto niyo, ayaw niyo? Gusto. Okay. Pag may nag-share na alam nating mali, ulitin ko, makinig kayo. Nabasa natin, mali ito eh, mali ito eh. Ang gagawin mo, puta na, isi-share ko to sa mga FB page ko. Yung mali, isinira mo pa. Yun ang gusto nila. Na yung mali, i-share mo sa karamihan. Ba't mo sinishare yung mali? I-delete mo. Para yung issue, mamatay ng natural death. The more na sinishare mo yung mali, lalo mong pinopropagate yung kamalian. Yun ang gusto nila para sausawan ng iba, maging issue. Kaya dumadami yung mali sa social media. Tama, mali. Anong gagawin nyo? Pag mali, sishare nyo? Delete. Para mamatay ang issue ng natural death. Pangalawa, social media pa rin tayo ha. Ano raw po? O social media pa rin tayo ha. Ganito, para hindi kayo nawawarningan or nako-community standard, kapag ka ang issue sinulat lang. Pakinggan nyo ha. Tingnan nyo muna kung sino yung sumulat. Bago nyo i-share. Ang style ng mga Pilipino, pag maganda yung heading, share kagad. Tama, mali. Heading pa lang ang nakita, hindi pa nababasa yung kabuuan. Sinare na. Ang laking problema. Tingnan nyo muna kung sino yung nagsulat. Kung hindi kilala yung nagsulat, walang pinagmulan, i-delete nyo na. Mas magandang i-share yung taong nagsasalita at kilala niyo yung personahe niya. Yun, hindi fake news yun. Bakit? Siya mismo nagsasalita eh. The more you propagate yung mga mali sa social media, the more you share it. Yun ang gusto nila para kumakalit yung maraming mali. Tingnan nyo sila, yung kalaban natin. Anong ginagawa ng kalaban natin? Marami to ha. Bayaran ito sa social media. Anong ginagawa nila? Pag nag-share kayo ng katotohanan, nakita nila, totoo to. Ano ginagawa nila? Delete kagad. Hindi na nila sinishare. O, alam nyo ba yan o hindi nyo alam? Alam. Ngayon, alam na. Yan lang gawin nyo. Kaya yung maraming mali, paulit-ulit na ilang taon share pa rin ng share, walang katapusan. Yung kalaban natin, pag nag-share tayo ng tama, delete kagad nila para hindi na ma-share yung tama. Kaya ang kumakalat sa mainstream media, social media, karamihan mali. Nakukuha nyo yung logic? Opo. So, anong gagawin nyo ngayon dyan sa mga record nyo?
Ngayon, ang gagawin nyo, huwag mong gamitin yung account mo para i-share siya. Kasi alam na nila yung account mo eh. Ito, ano to eh. Solid, ano to, dabawin nyo to eh. O, huwag mo i-share to. Yung video mo, kumuha ka ng bata sa kalsada na may cellphone mo, pakishare mo ito. Ha? Huwag mong gagamitin account nyo. Kasi hindi yan ma-share. Nakuha nyo na. Kahit yung mga live nyo ngayon eh, tingnan nyo. Ilan lang Walang views. views niyan. Walang po. Pero pag si Wamos, million views yun. Nakuha nyo yung logic sa social media. Okay. Bago ako magtapos, discuss natin uli yung paano tayo mananalo. Alam ko yun ang gusto nyo mangyari. Tama. Yun ang gusto, paano manalo. Ulitin ko ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. Common knowledge naman ito. Sino lang ang grupo na nakikipaglaban na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10? Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay. Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito. Alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin, 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, G1, nandyan sila na. Tapos kami naman, nandito sa kabilang mesa. General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Carlos Kita, Virgilio Garcia, Admiral Jose Suarez, Colonel Betran, ako, Ma'am Gemma Soto, adopted ng Batch 89. So maraming gustong sumama sa amin, pero nilimitahan lang namin at baka mapuno yung conference yun. So anong napag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Pukis. Lahat. Lahat kami nagsalita. Lahat ng problema ng bansa. Ngayon, sumagot si General Browner. Ang sagot ni General Browner ganito. Makakaasa kayo, sir. Ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigi. O yung sagot nila, ha? Para alam nyo, yun na mapag-usapan. Ngayon, ako yung huling nagsalita. Ang sabi ko sa mga general, kay General Browner, sa lahat ng general active, wala na tayong maasahan sa executive branch. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga, wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung nagtitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana, huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, pakasawsawan ng ISIS o ng ibang forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti, alam mo, sir. Yan ang naging pag-uusap namin. Ngayon, yung lumalabas sa social media, ang daming lumalabas. May kumausap raw sa mga active na hinihikayat silang mag-withdraw ng support sa Pangulo o sa gobyerno. Wala naman ganun kami na pag-usapan. Baka ibang grupo yun. Wala naman ganun. Ang sabi lang namin, sana, balik tanawan nila yung kanilang pinanumpaan. Anong pinanumpaan nila? Protect the people and uphold our Constitution. May nakalagay pa sa pinanumpaan nila
na protect the president at yung mga korap? Wala. Okay. Meron tayong tinatawag sa military na hierarchy. Chain of command. Pakinggan nyo itong mabuti para maunawaan nyo. Ang sabi nila, kailangan proteksyonan nila yung duly instituted or duly na inupo sa pwesto. Proteksyonan nila. Yun ang karaniwan nilang sagot. Ang punto natin doon, kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo rin sa presidente, taong bayan. Ngayon, ang presidente, iniupo ng taong bayan. Ang nag-upo sa presidente, taong bayan. So dapat, ang sinusunod rin ng Armed Forces of the Philippines, taong bayan. Iniupo lang natin yung presidente. Ngayon, bago ako magtapos, kung iniupo natin siya, pwede rin ba natin siyang tanggalin? Pwede. Tayo nag-upo Kaya lang, paano natin siya tatanggalin kung mag-isa lang si Brother Placido? Paano natin siya tatanggalin kung 100 lang tayo, 200? Paano natin tatanggalin siya kung 3,000 lang tayo, 10,000? Ang kailangan makita ng international community, international, ibang bansa, na milyon ng taong bayan from Luzon, Visayas, Mindanao, walang magsasalita. 2 placard lang ang nilalabas. Tama na ang korupsyon. At ang presidente, you are fired by the people of the Philippines. Anong? Illegal ba yun? Tanong niya ng bakit Pilipino? Illegal ba yun? Sinong ayaw dun sa gagawin natin? Gusto na Yung liberal, Makabayan Black, administration, at yung Western world. Ayaw nila mong gagawin natin. Kaya, sila yung manggugulo. Sila yung manggugulo. Sisingitan ka, tayo, tapos manggugulo, para may dahilan sila na i-disperse ka. Agree or not? Okay, turuan ko kayo para alam na ng lahat. Wala na, ang laban ng UPI simula nung pandemic, wala kaming tinatagong laban. Bago kami gumawa ng aksyon, nakikipag-meeting kami sa mga kapulisan. Para alam nila yung plano natin, nilalatag natin yan, para walang lihim. Hindi tayo naglilihim. Okay. Kung 1 milyon tayo dito sa Luzon, 1 milyon, swinerte 2 milyon. Okay? Ang placard natin, 2 lang. Ayaw na namin sa putangin ng korupsyon na yan. BBM, you are fired. Okay? Walang magsasalita. Walang magsasalita, placard lang. Okay? Pag may pumasok na nagsasalita at iba yung placard, pwedeng paalisin ng pulis, pwede natin paalisin. Bakit? Hindi sila kasama sa atin. Agree or not? Kasi ang usapan, walang magsasalita, tapos sila sumisigaw. Tapos ang placard lang 2, sila may placard na Sara resign. Marcos, Duterte, parehas lang sila. Tama. Oh, hindi yun na napag-usapan. So alam nyo na kung paano natin sila tatanggalin, O yan, alam na nung kalaban natin. Hindi na makakapasok yung mga yan. Okay. 2 milyon sa Luzon. 1 milyon sa Visayas. 1 milyon sa Mindanao. 2 placard lang. Kakampi na natin ang pulis at kasundaluhan. Palagay nyo, bababa si BBM, hindi. Ulitin ko bababa siya o hindi? Hindi. Kasi ang utos sa kanya ng Western world, huwag kang bababa. Nakuha niya na? Nakuha niya na? Okay. Ngayon,
Ang gagawin natin mapayapa. Susundin pa rin natin yung ating konstitusyon. Kung sino yung sinasaad ng konstitusyon na dapat pumalit, sundin natin. Para yung acceptance natin ng constitutional mandate natin ay masunod. At yun rin ang gusto ng international, susundin natin kung ano yung konstitusyon na meron tayo. Nakuha nyo yung idea? Nakuha nyo, nag-gets nyo? Kung nagkataon ng ayaw ng taong bayan, nagkaroon tayo ng, wag ng people's power, kasi yung people's power, yes na yan eh. People's Power 1, isang malaking kamalian. People's Power 2, isang malaking kamalian. Tapos, eto na naman, People's Power 3 ka. Baka maging kamalian. Mag-isip tayo ng tama, wag yung People's Power. Ano yung sasuggest nyo? Ano yung sasuggest nyo? Yan, pag-isipan nyo, ha? Kasi bakit iniiwasan natin yan? Pagkakumilos, yung kabilang kalaban na gusto rin nila pababain si BBM para makuha nila yung leadership, mga dilawan. Ang sisigawin nila, people's power eh. Hindi parehas na tayo.